Kuha tayo nito, no? Yan, no? Kasi marami na naman daga ngayon, mga bubuit. Ano to eh, effective to eh, mabisa to eh. Subok ko na to eh. Dito tayo ngayon sa Home Depot, mga kainis. So, tingnan nyo, ang dami nang bumili ng mower kit na binili natin noong nakaraang ano, no? Mga linggo. Tingnan nyo. Ito yung binili natin yung... Ay, hindi. Meron tayong binili rito. Yung... Ito ba yon? Yung self-propeller. Pero tingnan nyo, wala na. Ubus na. Isa na lang natira rito. Tapos dito sa isa, ubus na rin, ano? Pero meron tayong binili rito noong nakaraan yung ano, yung magkusa siyang umaandar na wala na. O, tingnan nyo. Wala. So, ang dami bumibili na rin. Buti nakabili na tayo ng isa, no? Habang maaga pa, no? Ano to? Ito ba yun? Ito yata, hindi, magkano? Ito yata yung nabili natin, yung self-propeller. Dito yun. Kasi 500 yun eh. Dito, tingnan nyo, ubos na, oh. Kaysa dito sa push mower. Ito sana yung bibili natin. Kaya lang nagbago yung isip ko. Ito na lang. Hindi naman tayo nagsisi. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ito pala, kaya pala mahal to. Push mower kit din to, 548. Kasi 21 siya, yan. 21. Ito kasi, ano lang to, 20. Ayan o. 20. Push mo, ano rin to, push mower kit, 400 siya. Pero dito, yung self-propeller, dyan o. Ay, dyan tayo kumuha nung nakaraan. Wala na, ubos na, no? Buti nakadali tayo isa. Hanggat maaga. Nandito lang tayo sa Michaels, mga kainex, no? Titingin lang ako ng canvas kasi gusto ko mag-paintings, lalagay natin doon sa sala natin. Ayan, meron dito eh. Mas gusto ko kasi maglagay ng paintings na ako yung gumawa, kahit na hindi perfect, pero okay. Ayan, kailangan natin dito ng malaki-laking canvas, no? Ito, mga ganito. Magkano to? $70. Oh. Ito yung perfect na gusto kong gawin, $70 yan. Ayan. Tapos tingin tayo ng mga oil paint. Saan ba dito yan? Dito yan eh. Ito yung mga brush eh, no? Pero meron na ako nito eh. Ito meron na ako nito eh, no? Mga palette, mga oil paint na lang. Tingnan natin. Ayan, dito. Ito acrylic to eh. Dito tayo sa mga oil paint. Ito tayo mga ganito. Pero may gusto kong ito. Mga nasa magkano siya ngayon? Isang ganito ay $14 ba? Baka ito yun, ano? Pero yung ganito, magkano yung ganito? Presyo nito, alam ko dati nasa $25 ang isang kulay nito eh. Kuha tayo nito. Pero ngayon, hindi pa tayo kukuha. Titingin-tingin lang tayo. Canvas lang. Kasi mayroon ako alam na paintings. Ay, hindi pala to. Acrylic pala to. Kaya pala mura. Ayan, ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kinis. Ano? Oil paint. Yan. So, magkano to? Ito yung mga ganito yung kailangan natin. Titanium white. Yan, meron pa tayong mga ganito mga natira sa bahay natin nung nakaraan nag-paintings tayo. Ito yung mga presyo niyan, no? Ganito lang kaliliit, $14 na, no? Pero ito nasa $27, no? Isang ganito kakulay. Siguro bibili lang natin sa susunod. Ngayon hindi pa tayo bibili. Paano lang ito? Bibili natin yan. Ito, bibili din natin yan. Kailangan natin ng orange. Yan. Pero yung iba, marami na akong ibang kulay doon eh. Grabe, no? Kasi mas gusto ko yung nilalagay kong mga painting sa bahay, yung gawa ko. Kaya hindi naman ako the best kung mag-paintings, mga kainis. Trying hard. Hindi naman ako nag-aral ng fine arts, pero trying hard ako mag-paintings kasi hilig ko rin yan eh. Siguro ganito kalaki yung kailangan nating canvas, yan oh. Ganyan kalaki. Mas maganda, mas malaki. Paborito ko kasing pintor si Vincent Van Gogh. Paborito ko yun eh, abstract. Tataba ng mga dandalayo natin, ano? Ayan, oh. Tataba, oh. Yan ang gusto kong kunin ngayon, ano? Ayan, tingnan nyo ng mga kainis, ano? Inaagawan yung ating mga lawn grass. Ito, tataba, oh. Kita nyo, ano? Ang sarap bunutin. Ito, yan, oh. Tingnan nyo naman, oh. Wow, kita. Yan. So, marami pa tayo rito hanggang doon. Hindi ko naman mabubunot lahat ito, mga kainags, ano? Ito, naku, gusto ko lang bawasan. Ayan, kasi ang sarap talaga, oh. Ang sarap tanggalin, alam nyo yun. Gusto ko lang siyang tanggalin. Gusto ko lang magbawas ng mga dandelion dito, para kahit paano ay mabawas-bawasan tong mga nakikita natin hindi maganda sa lawn grass natin, ano. Tapos meron nga pala nag-send sa akin sa sa Messenger. Sabi nila
maganda raw ang benefits ng dandelion. Nakakabawas daw to ng cancer cell or mabawasan yung paglaki ng mga cancer cells sa katawan natin, ano. Nakakapag ano sila, nalilimitahan nila yung mga cancer cells ng ito pag ginawa mong tea or ginawang salad. Yan. Pero subukan natin, kunin natin yung ugat ng mga ilang piraso, tapos ilaga natin sa mga pakuluan natin, tapos inumin natin tea. Parang ano siya, parang root tea, dandelion. Yan. Parang barok, ha. Anyway, so meron akong ano rito, meron tayo ito dito natin ilalagay yung mga dandelion na matatanggal natin, ano. Katulad ito, mga kainags, ano. Umpisahan natin dito, papakita ko sa inyo, no. Sarap kasi tanggalin ito. Nako, yan, no. Pag natatanggal na siya, mas masarap tingnan, Yan, no. Nako, kita nyo naman, no. Hindi natin nakuha yung ugat. Tapos tapon lang natin dyan. Yung ugat niya naiwan doon, Usually mahaba ang ugat nito, umaabot ng 12. Ayan, ayan yung ugat niya, pero naputol, At least, di ba? Di ba maganda na siyang tingnan, ano, pag walang dandelion. At least nakakatulong sa lawn grass natin. Yan. Bawas lang tayo, sarap lang bunutin talaga. Naiiwan yung mga ugat, tutubuli yan kasi hindi sumama yung buong ugat, Yan. Lalaki yung tataba. Saan pa rito? Ito. Mabawasan lang. Diba? Mas maganda siya tingnan, pag wala na. Hindi naman natin maubos lahat yan, kasi hanggang doon yan, Ito. Yan. Yan. Para pagka pag kasi natin to, ilulon mower uli natin to. Tingnan nyo, bilis na tumubo ng mga dandam mo ngayon kasi madalas mag-uulan. Piliin lang natin yung mga malalaki. Yan, mamaya natin kunin. Bira lang tayo ng bira. Ito, mataba to, taba nito, Yan. Yan, ito pa, lako. Tataba. Lalo na ito, taba nito, Yun. Tatahol natin to. Ito pa, dito, tataba nito dito. Yan. Marami-rami na rin natanggal natin, Kasi nung mga 2 years ago, mga kainags, meron kaming hinire para mag-spray ng lason dito sa mga dandelion natin. Akala ko pag na-sprayan mo siya, kasi may 4 na session yun sa loob ng 1 taon, akala ko tuluyan na siyang mamamatay mga dandelion, pero hindi pala. Parang papatayin niya lang to, pero yung ugat buhay pa rin. Ang pinapatay niya lang yung nasa ibabaw. Pero next year sisibol uli. So wala, parang nagsasayang lang tayo ng pera, parang niloloko lang natin yung sarili natin. Kasi yung naobserbahan ko dati, yung in-expect ko kasi dati, pagkatapos nung 1 taon na session na yun, bali 4, hindi natutubo basta-basta next year. Kaya lang after next year, nagtaka ako bakit tumubo lahat uli. Kumbaga parang sabi ko, baka pinatay niya lang yung nasa itaas, pero yung ugat hindi talaga namatay. Sabi ko hindi na, kaya pinakancel ko na yung mga nag-i-spray ng rito, yung kumpanya na nag-i-spray ng dandelion natin. Mahal din yun, nasa 400 yata 1 taon session. Mahal din. Kaya lang nagsasayang ka lang ng pera mo, kasi in-expect ko pag in-sprayan mo siya, as in patay talaga pati ugat, yung hindi na talaga tutubo. Kung may tumubo man, siguro yung mga nagsisimula katulad yung maliliit. Ito, yan, tataba, tataba, parang mamaya puputulin ko to, hugasan natin to, laga natin to, natin kunin yan. Ito to, tataba yan, ay nako po. Ito pa,
Mhm. Sarap lang bunutin eh. Mhm. Ito pa. Yan. Diba? Tapos mabawasan. Ito. Yan. Nako, parang nagbubunot ng ano ng nyug eh, no? Yung tunog. Yan. Ang dami. Lalaki na, oh. Ito pa. Mabisa itong pang ano eh, pang tanggal ng ano, dandalayon. Sa dami ng mga ginamit ko na pang tanggalan ng dandalayon, ito mabisa to. The best. Pero syempre mas maganda pa rin yung ano, yung mga panlason talaga sa ano, sa dandalayon. Merong ganoon eh, yung nilalason mo yung dandalayon pero hindi naapektuhan yung mga lawn grass. Yung dandalayon lang ang namamatay. Pwede ring ano, pwede kayong mag-hire, no, ng mga bata. Pagtatanggalin ko ng dandalayon, siguro pag nakaapat na sa mga dandalayon silang malalaki, 25 cents. Pwedeng gano'n, no? Diba? Apat na dandalayon, 25 cents. Pag naka 16 dandalayon sila, meron silang $1. Diba? So pag naka $10 ka, mga bata, pag naka $10 eh, masaya na mga bata rito, makakainig. So, malaking pera na yun. Eh kung paano kung maka $20 sila, $30, diba? Bibili na lang ako ng ano, ano ba yun? Mga Kilex, mga pamatay na mga dandalayon. $30 lang. Marami pa akong mapatay na dandalayon nun. Tsaka siguradong pati ugat nun mamatay. Oo nga, no? Kaysa magbayad ako ng mga ano, magtatanggal ng mga dandalayon. Yan. Ito. Tanggal na to. Sarap pakinggan yung mga pagtunog ng ano, pag-alsay, oh. Pag natatanggal mo, sarap pakinggan eh. Oh? Yung sounds yung masarap eh, no? Para ka nagtitiris ng ano eh, ng tagyawat. Tapos pag tiniris mo yung tagyawat mo sa muka, tatalsik yung nana. Tapos naku, sarap, no? Sarap nung ganun. Tapos giginhawa yung pakiramdam mo. Kasi ano dati yun eh, gawain ko rin kasi dati nung teenager ako eh. Pag may tagyawat ako, naku, yung tagyawat na matigas, merong ganun, yung tagyawat na matigas yung nakakabuisit. Pero meron naman tagyawat ano lang, cute, yung mga cute na tagyawat. Yun, pinababayaan ko yun. Pero yung mga tagyawat na malalaki na nakakabuisit, tinitiris ko, tanggal yung nana eh. Pati yung whiteheads, pag natanggal yung whiteheads, ayos na eh, no? Galing na yun. Yun nga lang, nagkanta butas-butas ang mukha ko. Pinagsisihan ko yun eh. Sana pala pinabayaan ko na lang. Yun sa mga kabataan, ano, pag may tagyawat kayo, huwag nyo nang galawin, huwag nyo nang pansinin. Kasi pagsisisihan nyo sa bandang huli yan. Mabuti nga ganito lang nangyari sa mukha ko, hindi masyadong malalalim eh, sakto lang eh. Anyway, ba't ba tayo napunta sa tagyawat? to yan, ayos, oh, to. Tataba talagang. To. Yan masarap tanggalin, oh. To.
Yes, it is. I'm just taking off the bigger one. Tama ba yung grammar ko? I mean, merong napadaan eh. Napalaban ako ng Inglesan, ano? Tama ba yung grammar ko? Sabi ko, I'm just taking off the bigger one. Importante eh. Maintindihan nila yun, mga kainags, ano? Importante nakakapagsalita tayo ng English. Hindi man ganun ka-perfect yung English natin eh. Importante, diba? Pag narinig lang the bigger or the biggest or the big, o diba alam nila malaki yun. Yan. Sabi kasi niya ano eh, walang katapusang pakikipaglaban sa mga dandalayon. Yun ang sabi niya. Tingnan mo, naintindihan ko English niya. Grabe, pinawisan ako. Pagod ako dun ah. So ito na yung mga nakuha natin dandalayon, mga kairis. Kung napapansin nyo, may mga nakaalasa na, no? O, malaking tulong na yan. At least nabawasan. O, diba ang dami, no? Hanggang doon yan, no? Tara, kunin na natin. Sakit yung balakang ko, hindi ko na kaya. Next time naman. Ito. Ay, marami-rami rin to. Lagyan natin yan. Tutumba yung ano natin eh. Lagyan natin dito. Yan, ito pa oh. Dami, no? Oh. Ito pa. Ito. Para tayo nagtatalok nito ah. Ayan. Lagyan natin dito. Maambon-ambon pa kasi eh. Pero malaking tulong yung ambon, no? Kasi lumambot yung lupa. Kaya madaling bunutin yung mga dandalayon. Ito pa, parang mga alimango lang, mga pusit, no? Parang mga pusit eh. Yan. Balikan natin yung iba. Sobra na yun. Napuno na to. Kunin ko yung kalaykay. Kakalay-kayin ko na lang para mas madaling damputin. Ma! Tingnan mo sila oh! Ginagawa nila. Yung so makinig sila tapos tayo pagbunot ng mga damo doon. So, pero nagluluto si Mahal na Reyna, mga kinis. So, magluluto raw siya ng pansit. Nako, tamang-tama na pagod tayo sa pagbubunot ng mga dandalayong matitigas ang ugat. At eto, nako, tingnan natin ito. Ito yung pangsahog niya. Baboy. Luto pa siya ito. Magpapansit siya, mga kinis, si Mahal na Reyna. Yan, pansit. Tamang-tama. Nagugutom na gutom tayo mamaya. Nako, tapos ito nga pala yung mga pagkain ng aso natin. Binili natin ng beef. Binili natin ng atay. Yan, mamaya natin lulutuin yan. Ano, hindi tayo makakapasyal ngayon. Gawa ng maulan. Nako. Paano ba ito? Ang alin? Nako. Sarap naman talaga. Ano ba ginawa mo? Nilagay mo yung paminta? Ba't hindi? Inama mo na to. Ingay ni. Maingay. Hindi ganyan. Ba't ito tinanggal mo? Tatanggalin mo lang to rito. Amira, ingay naman ito. Sino ba to? Ha? Ha? Sino hindi matanggal? Bakit nailagay ko naman ah? Ito yung tinanggal mo. Tapos nilagay mo, ninano mo. Natatanggal tong ano ito oh. Natatanggal yan oh. Ito yun oh. Hindi ko nga matanggal. Malak. Hindi, tama. Tama yung ginawa mo. Tama nga. Pero alam ko natatanggal to eh. Sige, try mo. Mahigpit lang, masyadong mahigpit lang, no? Bagay, no? Hindi kaya ni Mahal na Reyna. Kahit ako nga, hindi ko kinaya eh. Tama si Mahal na Reyna. Mali ako. Masarap yung pagkain mo ah. Ikaw? Yung sinasaan na yung ano, yung sahog ng pansit na kapo. Pupunta rin ba yung mga ano natin dito, yung mga anak natin? Nasa web sila, Pia. Sila panganay? Pagtabi na lang ba? Ano ginagawa sa web? Pagkaayos na cellphone.
Ano, cellphone sira? Yung battery, mabilis malobot ka. Ay, busog mga kainag. Sarap kumain. Sarap na niluto ni Mahal na Reyna. Grabe. Ang pansit ni Mahal na Reyna. Walang lasa. Pero Sabi ko kasi kay Mahal na Reyna, walang lasa yung kanyang pansit eh. Kasi ang sarap eh. Kinain ko. Dami ko nakain eh. Walang lasa kasi. Binibiro lang kita na walang lasa. Hindi mo naman nasakyan. Pabihira. Nagtampo si Mahal na Reyna. Nagalit. Sabi ko sa kanya, parang walang lasa yung pansit mo ah. Pero ang dami ko nakain. Ibig sabihin ko sinabing walang lasa, ano lang yon, masarap. Hindi pa nasakyan, tagal-tagal na natin hindi mo pa rin nasasakyan si Ineg hanggang ngayon. Pambihira talaga si Mahal na Reyna. Mahirap talaga pag binibiro si Mahal na Reyna, naniniwala eh. Pero nung sinabi ko siyang mahal ko siya, naniwala naman. Tara, maghugas na ako. Hugas na muna ako ng plato. Yun, milaw din, ayaw milaw kanina eh. Kunin natin ang mga pinagkainan natin. Tapos habang naghuhugas, syempre nakikinig tayo ng music mga kainags, ano? Doon sa ating nabiling Shokz na headphone. Yan, yabang talaga, no? Nilaksan ko talaga yung sabing Shokz. Diba? Para naman makasabay tayo sa mga uso. Yan. Ang gago eh, no? Mangyan talaga, no? Shokz. Tagal natin pinangaral bago tinakabili. Shokz siya, no? Kita mo? Yabang lang hinayupak. Bihira. Pasensya na kayo mga kainag sa timang na timang eh. Alam nyo naman, ngayon lang tayo nagkakaroon ng mga ganyang klaseng no? Pagkakataon na makabili ng mga gusto natin, mga branded ng mga gamit. Kasi nung araw eh, wala talaga tayo eh. Isang kasi tayo, isang kahig, isang tuka, lasang asin, amoy pawis, nanggigitata. Alam nyo na yun mga kainag, salat sa kabuhayan. Kapos, siyempre hindi tayo kasing yaman ng iba. Kaya ngayon medyo na-appreciate natin yung mga bagay na nabibili natin na medyo ibang level mga kainis. Yabang, no? Pero itong Shokz na to, ito yung pinakamababang level sa mga Shokz ng headphone. Pero masaya na ako doon kahit paano. Kumbaga sa cellphone halimbawa iPhone 16 na ngayon, di ba? Ito ay iPhone 1. Pero masaya na ako doon mga kainis. Okay na sa akin yun. At least Shokz pa rin, di ba? May babandera ko na rin kahit paano. Yabang.